maganda ang mga mata. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, siyang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakal niya na ang espiritu ni Yahweh. Pagkatapos si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Naglingkod si David kay Saul. Samantalang espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul at sa pahintulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. Sinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod, pinahihirapan kayo ng isang masamang espiritu galing sa Diyos. Kung gusto po ninyo, ihahanap namin kayo ng isang taong mahusay tumugtog ng arpa. Kapag pinahihirapan kayo ng masamang espiritu, patugtugin niyo sa upang maaliw kayo. Sinabi ni Saul, sige, ihanap ninyo ako. Isa sa mga lingkod na naroon ang nagsabi, si Jess na isang taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Siya po ay matapang na mandirigma, mahusay magsalita at magandang lalaki. Nasa kanya si Yahweh. Amen. Kaya nagpadala ng mga suko si Saul kay Jess at ipinasabi, papuntahin, verse 19 na po ako. Opo, sige po. Papuntahin mo sa akin ang anak mo si David, ang pasto ng iyong mga tupa. Ganon niya ang ginawa ni Jess. Pinagdala pa niya si David ang isang sisidlang puno ng alak, isang batang kambing at isang asnong may kargang tinapay upang ibigay kay Saul. Naglingkod si David kay Saul at nagustuhan naman niya ito, kaya ito ginawa niyang tagapagdala ng kanyang sandata. Ipinasabi ni Saul kay Jess, bayaan mo maglingkod sa akin si David, sapagkat napamahal na siya sa akin, at tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu marahil sa Diyos, kinukuha ni David ang arpa at tinutugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaaliw, umalis sa kanya ang masamang espiritu ay siya ay Gumagaling. Amen. So dito po makikita natin na umalis po ang espiritu ng Panginoon kay Saul, katulad po ng nabanggit ko nung nakaraan, dahil po sa hindi niya pagsunod. So kadalasan po pag nagkaroon katulad din po ng nangyayari kay Adam at kay Eva, hindi po nila sinunod yung sinabi ng Panginoon na lahat ng mga punong nakikita nyo maaari nyong kainin, pero itong isa wag na wag. Simula po nung nagkaroon sila ng pagsuway, nawala na rin po sa kanila ang espiritu ng Panginoon. So, kay Saul din po, sinabi niya na kayo ay mananalo sa labanan na ito. Wag na wag mong, kailangan lipulin mo lahat. Wala kayong ititira. Ngunit po ang ginawa ni Saul at ng kanyang mga tauhan, inipon nila yung magaganda, yung matatabang mga hayop, kung ano po yung mapapakinabangan. At mula po noon, dahil pinahintulutan ni Saul ang espiritu ng pagsuway o disobedient, kaya po kinailangan na umalis sa kanya ang banal na espiritu. At nang si David naman po ay nabasbasan, sumakanya po ang espiritu ng Panginoon. Di po ba ang sabi nga? So napaka-importante po ng espiritu ng Panginoon o ng Holy Spirit na kailangan wag mawala sa atin. Pero pinangako po, dito po sa kapanahunan natin, ang sabi po ni Jesus, pinadala niya yon at hindi niya tayo iiwanan. So, dito po, nakikita natin sa Old Testament na umaalis ang espiritu ng Panginoon sa tuwing ang tao ay nagkakasala. Bakit po? Kasi banal po ang espiritu ng Panginoon. Hindi po siya kayang makapamuhay sa mga taong may pagkakasala. Pero dito na po tayo ngayon, nang si Jesus na po ay dumating, at nang dumating po siya, ang mga itinuturo niya ay tungkol sa kaharian ng Panginoon. At punta po tayo sa susunod na Bible verse natin. Page 140 po sa New Testament. Tapos isa pa din po sa gusto kong i-highlights doon sa kwento. Kapag inaalian po o ginugulo si King Saul ng masasamang espiritu, ang nakakapagaling lang po sa kanya ay tuwing tutugtog si David. Kaya po ang musika para sa Panginoon
ay nakakapagpatalsik ng mga masamang espiritu. Ayun po, mahal ko. Nakita mo na po? Sa mga espiritu. Opo. Ato, punta po tayo sa page 140. Juan 16, versikulo 17. Nakita na po natin. Kalungkutang magiging kagalakan. Page 140 po sa New Testament po tayo. Juan 16, versikulo 17. 16, mahal ko. 16. 1:16, 7:15. 17, 16, 17 to 15, ano ba? 16, Opo. Ang gawain ng Espiritu Santo. verse 7. Opo. Okay. Ang gawain ng Espiritu Santo. Hindi ko to sinabi sa inyo nung una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusuko ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, Amen. tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Amen. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin, ang ipahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay sa akin, kaya kung sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin, ay papahayag niya ito sa inyo. Amen. So muli po dito din nakasaad na kung hindi po aalis si Jesus, kasi siya naman po ay anak ng Panginoon, pwede siyang mabuhay forever and ever dito sa lupa. Pero kung hindi po siya aalis, hindi niya po mapapadala ang banal na espiritu. So, kaya po ang sabi ko di po ba noon na tayo po ngayon ay nasa Holy Spirit generation na. Lahat po ng naniniwala kay Jesus at tumanggap at nalinis na ang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, meron na pong access o makakapasok na sa atin ang Holy Spirit. Ngayon po, ito po ay galing sa Bible. Kung sino man po ang hindi maniniwala kay Jesus, hindi po magkakaroon ng kapangyarihan makapamuhay sa kanila ang banal na espiritu. Muli po, sino po nakakaalala ng yung atin pong Galatians 5:22. Opo. Sige po, sino po ang gustong mag-recite? At ang bunga sapagkat ang bunga ng Espiritu, kailangan po, sa English po, sabihin ko, love, peace, joy, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, ayan. Sino po ang gustong mag-recite ng pagpipigil sa sarili? Ayan, si Sister Sita. Ngunit subalit ang bunga
Ngunit subali Ang bunga ng Espiritu. Okay, si Sister Sanang. Ayan. Sige po. Galing siya ng Espiritu. Balit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahulan, at pagpigil Sa sarili. Walang batas lamang. Walang batas. Yun po. So, nangangahulugan po, pwede natin gawin. Unlimited po siya. Pero hindi po natin magagawa yan kung wala po sa atin yung power ng Holy Spirit. Katulad po na nangyari kay King Saul. Nung iniwan na po siya ng Espiritu ng Panginoon, naging powerless na po siya. Madalas na siyang irritable, marami na po siyang pinagdadaanan. Wala na siyang kapayapaan, wala na pagmamahal sa buhay niya, wala na ang kabaitan, nawala na po lahat ng bunga ng Espiritu. Ngunit si David po na pinatawag niya na tagakanta, nasa kanya ang banal na Espiritu. Kaya tuwing po siya ay nag-aano ng kanyang alpa, nagkakaroon po ng power, nagbibigay po ng kapayapaan, ng kagalingan, ng pagmamahal, kasi po yun nga sabi niya, napamahal sa kanya si David, dahil po ang Espiritu ng Panginoon ay na kay David at nailalabas niya po sa pamamagitan ng worship. At doon lamang po gumagaling si King Saul. So sa atin din po ganun. Kapag tayo po ay namumuhay na hinahayaan natin ang bunga ng Espiritu, yun po ang laging topic ni Ate Joy, ang manguna sa atin, doon lang po natin mararamdaman yung presensya ng Panginoon. So hindi po natin kailangang intayin na makarating tayo sa heaven para po maramdaman natin ang kapayapaan. Di po ba, marami pong sasabihin natin na, lalo na po yung naikukwento po yung mga naging sikat na mga artista dito. Ang pera po nila billion, million dollars. Pero ba't po sila nauuwi sa pagsusuicide? Dahil wala po ang Espiritu. Pero marami din po na mga Hollywood star dito na mga nakakakilala kay Jesus. Ang kapayapaan po nila nandoon. Ang kasayahan po nila nandun habang po sila ay namumuhay sa kasaganaan. At sila din po yung mga nagsusuporta sa mga gawain katulad po ngayon sa pagpapalagana po ng salita ng Panginoon. Kaya sabi nga po ni Jason ng isang linggo, sa magandang balita. Di po ba? Magandang balita na tinanggap natin si Jesus, na patawad ang ating mga kasalanan. Ang sabi, nung tinanggap natin si Jesus, yung dating tayo, pwede mo nang kalimutan. Kasi sasabihin mo na, bago na akong nilalang. Dati ako makasalanan, dating hindi ko kilala ang Diyos, dating hindi ko kinikilala ang Diyos. Ngayon na si Jesus ay tinanggap ko na, nasa akin na ang banal na Espiritu. Yung buhay ko dati, burado na. Sa paningin ng tao, hindi burado, pero sa paningin ng Panginoon, nahugasan na. Yun po ang ating pinaka main topic ngayon. Gusto ko pong magbigay ng illustration.